mabilis na pangyayari, may malakas na baha na umano talaga sa amin. So parang hinampas kami lahat. Tapos iyon, nagkawatak-watak na kami. Sing laki, ang taas ng punong nyug, ang taas ng baha. Tapos nakikita ko yung ang itsura ng anak ko, kung paano ililigtas sana siya ng asawa ko pero hindi rin kami nakaligtas. Iiwan ko kung sino ang nauna sa amin na nasama sa baha. Basta ang alam ko, wala na. Tapos, hindi ko na alam na bitawan ko na yung anak ko. Tapos, yung iba, di ko na nakita sila. Siguro tabunan, yung iba natangay na ng tubig, malakas na tubig. Galing sa Mayon, mga bato, pero apat lang kami nakaligtas sa 30 tong pamilya, sa pamilya talaga. Apat lang kami nakasurvive. Here in the province of Albay, we had experienced different types of hazards: floods, Mayon volcano eruption, typhoons, landslides, and earthquakes. Makikita natin ang tinatarget natin na mga communities ay yung mga urban communities. So dahil nga sa kanilang location kung saan sila nakatira, mataas ang kanilang vulnerability. Saan ba sila nakatira? Doon malapit sa river, malapit sa dagat, malapit sa riverbanks, malapit sa lahar flow, and malapit sa Mayon, yung tinatawag na 6-kilometer danger zone. The Community Organization of the Philippines Enterprise, or COPE Foundation, is a non-government organization working in partnership with the urban poor sector. COPE uses community participatory processes as the core of all social development initiatives. So sa BDRC project natin sa Bicol, nahati yun sa dalawa. Unang-una, yung sa resettlement site, ang palo natin doon, kumbaga yung approach, ay patungkol sa social protection doon sa intervention sa sustainable livelihood. Kasi nga, para na-resettle na sila, safe naman ang lugar. Samantalang yung high-risk areas, tumutok tayo doon sa disaster preparedness dahil nasa high-risk siya, nasa danger area. Malaking pagbabago na nangyari dahil doon sa training na ginawa dito sa barangay namin, kasi from the time on yung aming mga constituents dito sa barangay, mas naging aware sila, especially during disaster. Doon po kami nakagawa ng mga mapa na kinakailangan para po pagdating ng calamity, hindi na kami maninibago kung anong dapat gawin. Dahil kung hindi kami niyan makakagawa na hazard map na yan, kasi wala kaming knowledge regarding that. Malaking tulong din yan para sa barangay namin. At least, ma-identify na namin sino nga ba yung mga nakatira doon sa hazard na lugar. At saka yung pong diki doon sa Puro 4, bali po may flood marker doon, na makikita kung kailangan na talaga silang magsialisan sa lugar na yun. Kagaya ngayon yung evacuation drill, pinuntahan yung mga lugar na, tsaka nag-identified kami na lugar yung kung saan sila dadalhin, saan mag-iipon-ipon, doon sila dinala. Tsaka maganda yung sitwasyon kasi na-involved lahat, pati yung PNP, yung mga PUROC officers, yung na-training nga nito na quick response team. Build on capacities of the communities. They will always be the ones affected by any disaster or calamities that might occur. Dahil sa sapat na kaalaman sa pag-implementa ng BDRC at ng DRR, ay sila mismo sa komunidad, kapag may parating na bagyo, yung pagpapaalam, pagbabahagi ng kaalaman na tayo po ay may bagyo, signal number 1 na or 2 na kailangan ng lumipat dahil tumataas na yung tubig, sila na mismo yung gumagawa.
ang microfinance dahil kailangan ito ng mga tao sa resettlement site. Although mayroon nga silang mga bahay, kung hindi, paano sila magiging resilient kung wala silang livelihood? Nag-conduct na sila ng orientation regarding sa livelihood, pero hindi muna sinabi na may pera or magpapautang or magkakandak ng loan. Sinabi lang na mayroong aksyon na makakatulong para sa livelihood. Yung sa training baga, yung nalaman ko yung kung paano mag-budget ng pera, paano mo yung binili mo baga, paano mo yun, kung magkano yung kita mo doon, tsaka yung magkano yung gagastusin mo doon sa ano. Kung titingnan talaga ang COPE ay wala siyang expertise sa livelihood works. So bali, nandyan yung UNLAD na siyang tumulong sa mga staff at saka sa mga beneficiaries also. Wala kaming tindahan. Nung magsimula na yung pautang, nagkaroon na kami ng tindahan hanggang sa ito nakatulong na sa. As of now, nagkakaroon kami ng backyard gardening, nagkakaroon ng mga plot na pinagtataniman ng gulay. So yung mga tao dito, yung gulay nila dito na lang kinukuha sa mga sa garden nila, sa backyard. Tapos nagpasalamat nga po kami, may bomba na kami na poso na pwede nang inuman pala yan, kasi pinakuha na pala yan sa DOH na pwedeng inuman. Kaya dito po sa COPE, masaya na po, hindi na po kami yung bang nagatalay baga doon, yung mahabang pila. Alas 9 ng umaga, ipila mo yung container. Nakakaano po kami, mga 12 o'clock na ng noon, tanghali. Yun, salamat po sa COPE, sa Christian Aid. Laking improvement po yun, yung sinagawa sa aming training regarding sa BHW ngayon. Kasi ang dami naming alam na nalaman namin tungkol doon, lalo na sa paggamit ng herbal, na kailangan talaga namin dito lalo sa pag-first aid. Kailangan namin ng herbal, gawa ng mahirap nga yung komunidad, wala talagang pambili ng gamot agad-agad. Sila mismo, imbelto, nagpa-participate sa mga programang isinasagawa ng gobyerno at ng mga NGOs sa komunidad. Lagi kaming involved, lagi kaming nakikipagsabayan, lalo na kung may proyekto ang ibang barangay. Lalo na yung training namin sa solid waste management, makakatulong din yun kasi regarding health din yun. Our program in building disaster resilient communities had changed the ways and lives of our organization as COPE, and then at the same time our partner organizations in the urban poor communities, in ways that we were able to integrate it in our day-to-day programs. We were able to integrate disaster risk reduction in local governance program. We were able to integrate disaster risk reduction in urban poverty program. And then in concrete, we were able to continue our organizing efforts with the urban poor partners in terms of their access to basic services, social protection, sustainable livelihoods, and disaster preparedness concerns. Kahit wala siguro ang COPE, kaya na namin kumilos. Kasi, kumbaga, minold na kami ng COPE, ginawa na kami, kumbaga, minold niya kami kung paano makikipagharap sa tao, kung paano ang health ipapasok, kung paano magkipaglabi sa gobyerno. Kaya siguro, kahit iwanan man kami ng COPE ngayon, kaya na namin maitayo itong komunidad.